Ilang lugar sa Davao Oriental at Surigao del Sur ang napinsala matapos manalasa kahapon ang bagyong Kabayan na kalaunan matapos maglandfall ay humina at isa na lamang low pressure area ayon sa Pag-asa. Alamin natin ang detalye sa report ni Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao live mula sa Tandag City, Surigao del Sur. Kent? Sara, kaagad na inilikas ang mga apektado ng pagbaha sa Manay, Davao Oriental kung saan naglandfall ang bagyong Kabayan. Samantala, ilang tulay naman ang nasira sa Caraga, Davao Oriental. Habang sa Surigao del Sur, ilang residente naman ang inilikas dahil na rin sa epekto ng masamang panahon. Narito ang aking report. Makikita ang pagragasan ng baha sa sapa ng Sitio Hagimit, Barangay Central sa bayan ng Manay, Davao Oriental. Lunes ng umaga, na epekto ng masamang panahon na dala ng bagyong Kabayan. Agad na nagsagawa ng rescue operation ang mga kawani ng BFP Davao Oriental sa Sitio Libtong matapos malapit nang umabot sa tuhod ang antas ng baha sa residential areas. Kinarga na ng mga bumbero ang mga senior citizen upang mailabas ang mga ito sa kanilang mga binahang bahay. Ayon sa Pag-asa, naglandfall ang Tropical Cyclone Kabayan alas 9:30 Lunes ng umaga sa Barangay Concepcion, Manay, Davao Oriental. Binaharin ang barangay poblasyon sa bayan ng Caraga, Davao Oriental. Kaya agad na inilikas ang mga residente. Pinangunahan ni Caraga Mayor Ronnie Sango Osnan ang pag-rescue sa mga natrap na residente at dinala ang mga ito sa mga evacuation center. Sa barangay Lamiawan, nasira ang footbridge na nagdurugtong sa barangay Pichon. Sa Hinatuan, Surigao del Sur, malalakas na alon na sinabayan pa ng tila sumasayaw na mga puno at malakas na ulan ang naranasan Lunes ng umaga. Ngunit bago pa man manalasa ang bagyo, nailigas na ang mga nakatira malapit sa coastal area para makaiwas sa posibleng pinsala ng bagyo. Sa Lianga, Surigao del Sur, ilang kabahayan ang binaha dahil sa malakas na ulan, maging ang mga pananim nasira dahil sa pagbaha. Kaya naman nasa 200 na pamilya na ang iniligas sa barangay Payasa. Pagka 5 o'clock in the morning, nilinaw naman ang panahon, with the permission of the municipal executive, okay man sila og ang sa disaster, ako silang gialaw pagpauli, pero pagka 6:30 nibalik na po kadaot ang tempo mo nang namalik na po dire sa evacuation center. Ang ama na si Jeffrey, pinagkasya na lang sa kanyang tricycle ang mga gamit na pwede pa niyang maisalba. Ikarga na mo sir, kaya dito sa mga perti naman ako ang baha ko sa mga. Kanya among mga gamit na mo na lang gidala dire ang among makaya namong madala, pero ang uban namong mga gamit para sa mong balay. Nahirapan namang makalabas ang 63 anyos na si Lola Bernandita matapos tumaas na hanggang tuhod ang antas ng baha. Nagpermanente lang, kalinog, kabagyo, baha. Dapat garugit na. Sara, sa mga oras na ito, mainit na panahon ang nararanasan dito sa Surigao del Sur. Kaninang umaga, nagsiuwian na rin ang ilang mga evacuees sa kanilang mga bahay. Bagamat naging LPA na lang si Bagyong Kabayan, andyan pa rin ang posibilidad ng mga pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sara. Okay, maraming salamat Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao.